Pumunta siya dito para mag-asikaso ng certificate ng dual citizenship. According to him, umakyat sa second floor. Ang sabi, walang record. Walang in-advise, walang ginawang assistance. Pagbaba niya sa baba, may nakausap siya sa information. Pwede raw namang matulungan, pero 6 digits. Siya yung nakaharap mo doon? Oo. Anong sabi sa'yo? Ang sabi ko, kung makakakuha ko ng certificate. Kung magbabayad na lang daw ako makakakuha, oo daw. Pero sabi niya, 6 digit. Siya mismo. May witness ako, dalawa kaming umarap doon. Kuya, ano, may kasama ka ngayon? Si Kuya, iniintay ko, nagpa-parking daw. Ay, yung documents mo, nasaan? Andun sa kanya. O sige, hintayin natin. Brother, diretso na kami ha. Uy. Sige, kuya. Okay. Thank you. Thank you. Thank you po. Brother, dito ka ba? Pakisabi kay attorney, anong pangalan? Chief of Staff? Pakisabi, nandito ako. Hindi ko napapakyatin to. May kukunin lang kaming document. Sige, pakisabi. Thank you. Kuya, dito ka lang ha. Opo. Babalik kami. Nasa si Kuya? Nasa CR. CR. Babalik kami, diyan ka lang. Opo. Si attorney, nandyan? Sir Biado po. Yung babae, oo. Hindi po siya Carlos Yugo. Ma'am, nasa kabilang ano po? Tayin ko na lang. Thank you, ha. Misis ko pala sir, Buseta. Ha? Buseta, iba nga lang spelling sir. Ay, taga saan? Batangas po, taga. Kamag-anak ko yun. Kasi yung... Tiyan mo yun... Anong ipiliado misis mo? Buseta. Ano spelling? B-U-C-E-T-A. Kasi yung... Mahirap na pamilya kami. Mga hindi nag-aral. Iba-iba ang spelling. Kamag-anak. Meron nga Zay sir eh. No, kamag-anak ko yun. B-U-C-E-T-A. Buseta. Yung anak ko nga sir, nahuli po ng sir, enforcer. Pero hindi naman na sinadya. Humingi naman siya ng sorry. Kita yung apelido sir. Kano naman si Colonel Buseta? Sabi niya, mga kamag-anak ko. Kamag-anak ko yun kasi hindi na pag-aaral. Sige eh. sir, sa sunod na ako nang ulitin. Ayun, nakuha naman Sige. sana. Oh, thank you, ha. Nasabihan mo na. Yes, sir. Yes, sir. Sandali lang. Sige. Attorney. Kasama ko yung senior citizen. Oo. Hindi ko pinakyat. Yung last time na in-assist ko ninyo. Hindi ko na pinakyat, nasa baba. Okay na raw eh. Okay na raw po. Di ba mag-o-out pa siya? Para may compliance po ata yun. Bababayin natin siya dito. Pasok mo ako. Ah, sige. Ay, good morning po. Executive Assistant to the Immigration. Ay, tama. Medyo nasa Senate hearing na po siya ngayon. Hindi ba So kami na lang po. Okay lang. Dahil kasi merong sinamahan ako dito, yung senior, anong tag dito? Senior citizen. Ang nangyari kasi noon, for your information, being the chief of staff, naharang ng immigration papuntang Australia. Ang citizenship niya dual eh. May hinanap na document. No, pero yung passport niya, Australia. Australian passport. Australian passport, na-present niya. Yes. Eh, may hinanap sa kanya yung document. To cut the short, di siya nakabiyahe. Pumunta siya dito para mag-asikaso ng certificate ng dual citizenship. According to him, umakyat sa second floor.
doon sa concern office, ang sabi, walang record. Walang in-advise, walang ginawang assistance. Pagbaba niya sa baba, may nakausap siya sa information, pwede raw namang matulungan, pero 6 digits. So, kaya, humingi ng tulong sa office ko. Last time sinamahan natin, no? At inasikaso na dito yung documents. Bumalik kami dito kasi may advice. Ngayon, hindi ko na pinaakyat kasi na-stroke eh. PWD. Eh kung papakyatin ko, napakahirap para sa kanya. Nakaano po siya? Nakatungkod lang. Kaya sabi ko kung ano pa ang requirement, anong kailangan, yung personal concern, baba na lang doon sa ground floor. Sige po. I-assist na lang namin sa baba po. Pero habang kinatawag yung church sa concern. Would you know kung, sir, kung ano po yung hinihingi na official document sa kanya nung... Ano, yung certificate ng dual citizenship niya. Eh, sabi niya, that time, hindi niya dala yung passport, Philippine passport. Okay lang na na-hold siya. Ngayon, na nabanggit ko sa inyo, kaya humingi ng tulong sa office ko. Pagpunta dito, hindi siya in-assist, hindi siya in-entertain, hindi sinabi ang requirements. Pagbabasa information, na baka sakali, pwede raw naman. Basta pagbibigay siya, 6 digits. Sino kaya yung kausap? So, ganda kung ma-pinpoint niya kung sino. Oo. Para ma-identify natin talaga kung sino man. Kasi ano po yan, sa baba, halo-halo na po dyan, sir, yung mga tao. May employee at saka may mga hindi employee. Ay dapat yan, mabantayan Mabantayan talaga kung ano po, employee ng naman po inyong yun. Hindi naman ito tolerate yung office. employee. Kasi front desk pa man din, front line. Kasi senior citizen yon, hindi nagagawa ng kwento yon. At saka alam mo, sa tagal natin sa service, pag nag-usap tayo, alam ko agad kung binobola mo ko o hindi. At saka hindi madali gumawa ng kwento. Sabi nga niya, kung 6,000 pesos, magbibigay na siya eh. Ay, 6 digits pala eh. So pag 6 digits, minimum yun, 100,000. Walang nakuha siya na ano pangalan. Natandaan niya lang po yung... Madidescribe niya lang. Doon sa information, pagbaba, sabi niya, medyo malaki ang katawan, babae, lesbian. Babae po. Lesbian. Naka-jacket daw eh, kaya wala siyang makitang pangalan eh. Siguro may ano siya sa mata eh, parang sabi niya blue eh, pero nakikita mo nga black eh. Kasi usually ang nasa baba po na pag CSU, Civil Security Unit. Pero ba't nakaupo doon sa information? Doon mismo. Sa mismo. So dalawa na lang yun, either employee o sa'yo. Malaki daw ang katawan eh, kasi laki mo. Kung sinabi niyan lalaki, baka ikaw na agad sa isip. No? Ano pa ang kailangan? Sir, kasi ang... Mga ilang punta pa kami dito. Sana isa na lang, sir. Kaya lang, ang problema kasi dito, ang birthday niya. Sa birth certificate ay 1960. December 31, 1960. Nirehistro tong dokumento na to, January 1961. Pero ang claim ng tao na... Late ano? Hindi, ang claim niya na birthday ay December 16, 1961. So, Ano yung sa birth certificate niya? 31 po. December 31, 1960. Ngayon ganito. Ano? Ang Kasi yung mga kanina lang may kausap akong kamag-anak ko eh. Ang spelling ng apelyido ng misis niya, B-U-C-E-T-A. Yung mga kalahi natin noong 1960s, hindi sila masyadong aware sa date. Di ba? Pati spelling. Ngayon, ano ang dapat gawin para ma-resolve yan? may attempt na gumawa. Kaya lang nung nag-affidavit kasi nung una, sir, ang in-affidavit niya ay place of birth. Wala problema yung place of birth niya. Ay, teka, dito ginawa yan eh. Oo nga, sir. Inassist siya. Kaya nga sabi ko, sir, dapat
inayos na kaagad to. Kahit naging date of birth na lang to. Tapos, dineclare niya sa Australian passport at Philippine passport kasi iyon naman talaga yung sinubmit niya nagpapakita nung... So ano dapat yan? Ulitin Dapat lang i-correct. to. Iulitin lang to, sir. Yung affidavit Tapos, po. Dito rin ginawa yan eh. Pina-assist sir. ko eh. So, i-edit lang to na ilalagay yung... Hindi, dito nga pina-assist yan eh. Ayun nga, Labas tapos- po ito, sir. Hindi, in-assist nga ng staff nyo kasi nga yung tao, PWD. Okay. Ngayon, kung anong dapat i-correct, Ayun lang naman, sir. ipa-type na lang natin. Ayun na, sir. Tapos papirma Tapos, sa kanya ulit. pa-assist na lang uli. Ganun na gagawin natin, sir. Paliwanag ko lang na. Oo. Ito lang yung ayusin para makatawag na siya. Tapos, dala kaya niya itong mga passport ng dalawa, sir? Dala ngayon. Ayun. Mas maganda pa. Nasa baba eh, baka gusto mong makita yung documents. Makausap mo na Para rin. matatakan ko na rin na original sin minsan. Ito nakita ko na kasi to. Itong passport na to, dala nung unang pinakita ko. Ito hindi ko kasi nakita, so hindi ko siya matatakan nitong original. Nandun siya sa baba. Hindi ko na lang pinakyat, brother eh. Kaya naman puntahan, sir. Tapos, Ron, Pa-assist na lang, brother, yung sa notary. daanan Yan, may sama babaguhin. na ako, sir, tapos dadaanan ko rin yung tao. O, tayo sa baba. Sir, sige, sir. Sige, sir. Brother, Sir, calling card po. ite-text kita ha. Sige po. Philippine passport. Sir, good morning po. Good morning. Andyan yung Philippine passport Nasaan ko, yung sir. Philippine passport Ay, niya? yung luma. Oo, sir. Yung Australian. Naiwan mo dito yung naka-attorney. Yung Australian passport daw iniwanan, ba't wala Ayun, dyan? sir. Andito, sir. Ang hinahanap ko lang ito. Nandyan yung Australian passport niya, yung Hindi, original? Copy lang, sir. Kaya ako siya tinatakan ng... Hindi, nasaan yung Australian passport niya? Naiwan dito nung Lunes oh. Nasaan? Naka-attorney yun, mobile. Nakay-attorney raw. Di bale, nakay-attorney. Iniwanan yun. Iramin ko lang saglit to, sir. Tatatakan ko lang siya. Thank you. Naalala niyo pa yung kumausap sa inyo? Saan? O, dyan sa, yung unang, dito. Sa Piaw. Public Information O, Assistance. itong unang... Hindi ba yung nasa gitna? Yung babaeng nasa gitna ba? Hindi. Tumboy yun eh, tumboy. Tomboy. Pero parang alam nung lalaking yan eh, katabi niyan eh. Alin ang katabing yan? Yung nakaputi na yan? O, parang yan, parang inamumukhang ko. Yan. Iharap ko nga ikaw. Tingnan mo yung nasa window 21. Yung naka... Yung nasa window 21. Yun, yung nagkakamot. Parang yan nga. Parang upo po yan dyan eh. Kasi minsan balik ko na to. Opo. Sir, Palapit. lalakad na kami. Paayos namin yung affidavit dito kasi sa... Standby kami ha. Oo, sir. Ano na kayo sa... Sa taas ko na lang. Hindi, okay na lang dito kasi hirap siya eh. Hindi kayo. Okay lang, agad na lang ako. Samahan ko na lang to. Salamat na lang sa tulong mo. Walang ano man, sir. Anong bahala kaya. dyan? Basta kaya. Tatanda rin tayo. Tatandaan mo yan. Sana nga umabot kaming ganyang edad, sir. Higit pa dyan. At least, ma-identify niya lang kahit maghilaw yung trabaho. At least na-correct lang sana Oo. sa... Hindi, mapagharap lang natin. Kahit informal. Para tatayuan niya. Makikita mo kung tatanggihan niya. Sa palagay mo, yun. Parang siya. Pero may kasama ako noon na titistigo. Yung kasama ko Hindi, nun- pagkaharap lang eh. Para lang yung pinpoint lang natin sir. Yan, oh. Parang yan nga, sir. Parang yan. Yung nasa 21. Oo, yan. Maputi. Yan ba ay pumupunta rin dyan? Pupunta po, sabi ng isang staff na. Sabi, Every now and then. ipatawag mo nga, brother. Para itatanong ko sa kanya, ito ba? Oo. Tanong mo kung nakaharap niya ito. Kuya, siya yung nakaharap mo doon. Oo, dito sa... Ako po, si Sandra, sir. Siya yung nakaharap mo doon. Oo, Anong sabi sa'yo? ang sabi ko kung makakakuha ko ng ng certificate. Kung magbabayad na lang daw ako makakakuha. Oo daw. Pero sabi niya 6 digit. Siya mismo. May kasama ka nung time na yon. Oh, yung kasamang lalaki doon na Siya mismo yon.
Kailan Oh. po yan, sir? September 5. Umuupo ka ba doon? Opo, sir. Pero, sir, wala pong ganun. Hindi, may witness siya eh. May witness ako, dalawa kaming umarap doon. Siguro, ang may sasuggest ko dyan, pag nakausap ko si Commissioner, mag-put up ng CCTV doon, tapos recorded yung pag-uusap natin. Oo. Yun ang pinaka... Alam mo, kapatids, more than 30 years ako sa service. Hindi madali ang gumawa ng kwento. Oo. Oo. Kaya tanong ko sa'yo, umuupo ka doon. Opo, sir. Pero, Maliban sa'yo, na mahirap magsalita na makaka-offend no? Ilan kayong umuupo dyan na babae? ganito. Pero hindi ko na i-argumento yon. Kasi positively, na-identify ka niya. Pero, sir, ganito po yan. Ang sinasabi niya po kasi dual citizen, sir. Pero hindi po kasi kami sa dual citizen. Hindi yon. Na-explain ko na kay partner. Hindi dyan nilalakad ang dual citizenship. May kwento ko naman sa'yo, di ba? Galing siya sa second floor para sa dual citizenship. Ang sinabi lang sa'yo, wala kang Wala daw akong records. records. Walang sinabing itong requirements, itong gagawin mo. O galing Pinoy, kahit naman ikaw partner, dahil hindi ka na-satisfy, hahanap ka ng pwedeng makausap. No? Pagbaba niya, thinking na information yon, nag-approach. Siya ang nakausap. Yun ang advice, pwede naman tulungan, pero magbibigay 6 digits. Kaya tumawag sa office ko. Makakakuha ko ng dual citizen certificate. Dahil wala daw siyang 6 Oo daw, digits pero na may sabi niya, bibigay. 6 digits. Next time, pag may nagsumbong sa akin, hindi na ganitong mangyayari. Is visa, sir. Tatawagin ko na yung CIDD, bigyan ko ng pera, mark money. Wala akong tinitin na yun, sir. That's my purpose. Hindi ko naman siya kukonvince na mag-file ng complaint Kasama po, kung considering talagang, his sasama po. health status. Kasi baka mag-isip pa yan, may stress, lalong mapahamak pa. Di ba? Kasi pag meron kang kinakaharap na complaint, pwedeng may takot, kung ano-ano. Di ba? Oh, baka magkaroon ng anxiety, baka lalo pang madisgrasya. So, I will not convince him to file a complaint. Kaya ako pinarating sa inyo para mag-serve as warning. Kasi in fairness naman sa kanya, pag nilabas ko ito, hindi ko papakita ang mukha niya. Para maging warning ito sa kasama natin. And partner, matagal na tayo sa government service. Even you as her chief, hindi mo pwedeng sabihin, sir, walang ganito dito. Kasi hindi mo ay bantayan ng tao mo, di ba? And we are Filipinos. Pilipino tayo. Alam natin ang isang ang nagpapabagsak sa ating gobyerno, yung corruption eh. But by the way, I'm not saying na totoo yung allegation nitong PWD. Kasi sabi nga sa legal the suspect is presumed to be innocent until proven guilty. Hindi natin hinuhusgahan. Pero hindi naman tayo kahapon lang ipinanganak. Diba? So, importante na lang dyan, may parating ko sa inyo para mag-serve as warning ito sa iba. Kasi next time, pag may nagsumbong sa aking partner, tawagin ko lang si IDG, bigyan ko ng pera, entrapment. Kasi siya ba naman magsisinungaling pa? Ikaw ba naman lumagay sa katayuan niyo? Magsisinungaling ka pa ba? Diba? Ina-identify niya talaga. Ang speculation ko dyan, brother, pwedeng may kakontsaba sa taas eh. Why? Kung ikaw, brother, ang nandun sa concern office, tatarbawin mo ng ayos yung trabaho mo. Sir, itong requirements, itong kailangan. Pero the fact na hindi mo ginawa yun, may kausap ka. Ganun lang yun, tama ba? Kasi kung walang ganung senaryo, ayusin mo ang trabaho mo. Pero dahil hindi mo inayos ang trabaho mo, may magkakaproblema,
maghahanap ng kausap yan. Ang gagawin ko dyan, brother, kung loobin ng Panginoon, makaupo ko sa Senado. Isa ito sa, kung kinakailangan mag-donate ako na ng CCTV. Kailangan, yung mga frontliners, ang nalaman ko, brother, sa China, pagkukuha ka ng lisensya, ako mismo nakita ko eh. Ang layo ko sa'yo, 4 feet, may malaking table dito, tapos may nakatutok dyan na CCTV, tapos yung transaction natin, monitor. Yung mga issue na ganyan, brother, hindi mo kaya sa verbal yan. Tama ba? Kahit sabi mo, you do this, you do that, bawal yan, bawal to. Wala assurance. Pinaka-the best talaga yan. And talagang in any government agencies or department, dyan sa information, dyan talaga pwedeng dumiskarte. Kasi, lahat ng issue dyan, may problema, dyan lalapit. Ay, ito pa. May detail yan, parang pulis. Pag duty ka ngayon, hindi yung gusto mo lang duty ka ngayon. May publication yan eh. Can we check? Nag-iikot kami ng tao eh. From inside. Verbal? Hindi. Meron po kami assignment. Papakuha ko kay Ma'am Joy. Ipakuha mo, brother, para medyo may shocking impact sa kanya. Paki-check yung detail, please. Sige po. Hintayin natin. Sir, tama po, no? September 5 September 5, oo. Sir, ito po yung kinuha ko nung September 5, dyan. Kaso nung sinabi kong Ah, ito yung nakuha niya. Saan? Dito mo nakuha? doon sa dulo. Sila po kasi may hawak ng mga chips. Ah, sige, okay lang. Yari ito. Ngayon, nung pinilapang ko to, Hindi. Sino ang naglagay niyan? yung doon sa dulo, Hindi, yung kausap mo ngayon. ay hindi, sir. Ay, nasa dulo. Oo. Iba. Pero galing na muna ako sa kanya dito. Ah, Doon sa dulo naman, maraming requirements. Nung sinabi kong dual ako, ay sabi niya, umakyat kayo doon, sir, sa taas. Sabi ko, galing na ako doon sa taas eh. Wala daw akong record. baka mo. Upo ka lang, kuya. Dandahan. Nire-retrieve pa. Ito yung proof na galing siya ang nag-check-check nito doon sa dulo. Bago ka pumunta sa dulo, nakausap mo yung... O galing na kami sa kanya dito. Ah, Nung binigyan ako ng mga requirements doon sa dulo, sinabi kong, ay sir, dual citizen ka ako. Ay sabi niya doon ka sa taas. Sabi niya, galing na ako doon sa taas eh. galing na siya sa taas. Kasi ito yung date sir sa likod. May date ako dyan yung September. September 5 nga. No? Bale, yung personnel na umuupo dyan under your office. Yes po. Friendly warning na lang, sabihin mo, may nagsumbong sa akin, sabi mo, ayaw naman natin na mapahamak ang kapwa natin. Sabi mo, pinag-usapan natin, which gagawin ko naman talaga, once na may nag-complain sa akin, ipa-entrap ko sa PNP. Oo. Sir, basahin mo muna bago mo pirmahan ha. Ang tama yung nasa dalawang Tayo, pag may- passport mo, December 16, 1961. Kung okay ka na dyan, sir, ano siya ulit. Kaya dapat, Dahil buo na siya, pwede na natin siyang madaanin doon. Mabilisin naman natin. Kasi Kaya pag lang, naibitawan hindi mo ko na. masasabi, hindi ko masasabi kung kailan matatapos to. Pero bibilisan talaga to. Ang nangyari Kahapon, niyan, behave sir, na siya eh. hihingi kami ngayon ng contact information mo. Naga. Tapos, dalawa naman yung number na kinuha. Sa Ito'y tupis, tatawagan isa pag to. pwede na mag-update. Hindi na pag-ulat sige. Pero pwede na kami umalis. Okay na sir, wala. Paubano na Ang nga yung sa... pinakamahalaga kasi maayos Na-correct. to. Oo, na-correct. Kasi ang declaration place, hindi place ang mali. Date. Oo, iba yun Thank sir. you. Thank you sir. Saan probinsya mo? Pangasinan sir. Ulat-ulat. Ah, okay. Thank you, ha. Baka bisara ko kinta na si Kaya siya na, di ko na pinakyat. Hindi, okay lang sir. Kaya pa naman. Thank you. Yung staff doon, pag nakuha yung detail, yung schedule, interesado na ako malaman. Salamat. Sir. Hindi ko na kayo ma-invite magtanghalian, ha. At may lakad pa ako, ha. Sige po. Okay. Sir. Ingat. Bye-bye. Sir, sige po. Hello, brother. Sandali, ha. Hindi, yung date covered. From... Positive to.
No? Kung sumala sa date, pwedeng, talagang, isipin mo, brother, ha, face to face. Sabihin niyang, ikaw nga. Di ba? Nag-usap na lang kayo ni, executive assistant. At babalik naman kami. Tumama yung date nung duty. Nasaan nga, brother? Tumama, brother Matt. Yung schedule ng duty nila, September 2 to September 6. Si Kuya may ebidensya, document, na nung September 5 siya pumunta dito. At positive na ina-identify niya. Nakita mo? Pag lahat ng facts, pinagsama-sama mo, tumatama, di ba? So, you know what to do. No, hindi naman tayo kaaway ng tao natin eh. Ang gusto lang natin, ma-prevent yung ganon. Tama po, sir. Di ba? Pasensya po Opo. sa pangyayari. We apologize. Okay lang ito. Mabuti, naano ni Hepe. Yan ang advantage pag may duty detail eh. So, you as the head of office, hopefully, wag nang maulit. No? At ang pinakamaganda na lang gagawin mo, kapatid, mawarningan yung mga kasama niyo. Sabi mo, baka hindi nyo alam, kausap nyo, intel na. Eh, masisira ang pangalan, masisira ang trabaho. Diba? Brother, salamat sa oras. Thank you, Congressman. Oo. Sige po. Okay, alis na kami ni Kuya. Asan yung kapatid mo? Andyan na. Let's go. Sabi ni partner, pasensya na doon sa nangyari. Kompleto na yung documents. Ipaprocess na lang. Hihintay na lang namin. Salamat. Pasensya po sa abala po. Okay. Pasensya po Oh, sige. sa abala, Thank you, sir. Kapatid. Sige. May inayos lang doon sa affidavit. Pero yan, good as okay na lahat. Salamat. Kami na lang ang tatawag sa inyo. May contact namin mo kay... Nakilala niya yung nag-attempt na perahan siya. Oo. Kasama nga nito yung baklang kasama namin kasi ako. Oo. Mga parking ako. Naituro niya. At base sa aming pag-uusap, nung itinuro niya, mapapansin na naging iba yung itsura niya. Parang maputi na, namutla pa. At ang maganda dito, pinakuha natin yung schedule ng kanilang duty. Tumutugma. Duty siya sa pagitan ng September 2 to September 6. Ay nangyari yung September 5 po. attempt na perahan siya September 5. Kaya tumutugma. Ang maganda, na ipaalam natin sa kanila na may ganon. Para kung sakali, Kuya, Brother Matt, may tumawag sa atin, nakapareho nito, na sa halip na tulungan, peperahan pa, makikipag-ugnayan na lamang kami sa PNP-CIDG para magkaroon ng entrapment operation. Kami na lang ang magbo-monitor. Opo. May number naman Okay. kay Brother Matt po. Oo. Ano, Oo. abala namin. Mag-iingat ka. Talagang magkapatid, naka-yellow pa talaga pareho, no? Kasabay pa. No? Yung nagpa-sign sa akin ng affidavit, sir, yun din ang nagbigay ng form na yun sa akin doon sa dulo. Nung sinabi ko sa kanyang duwal ako, ay sir, doon kayo sa taas. Eh sabi ko, galing na ako doon sa taas eh. Tinuro na nga ako dito Hindi, sa baba. talagang makikita mo, may problema. Dahil dapat sa taas pa lang, inasikaso ka na. Pero bakit ako tinuro nung doon na lang kayo sa baba? Ah, sinabihan ka? Sinabihan ako nung Roland Ortiz. Doon sa taas? Opo. Ibig Parang sabihin, kunaibans. may kunaibans talaga. Kasi Sinabi sa'yo, sa baba na lang kayo. doon ka na lang sa baba makipag-usap. Hindi naman sinabing makipag-usap. Basta doon na lang kayo sa baba. O, tama. Sinadya ko para ma-meet niya ito. Oo. Tama yung analysis ko. Tama. Na kaya hindi ka inasikaso sa taas Wala daw records. para may makikipag-usap ka sa baba. O kasi Yung pala, hindi niya inisip makipag-usap sa baba.
Sinabihan siya na doon na lang. Dito na lang ako. O, kita mo? Yung aking assessment, tumatama, ano? Pipirahan talaga, sir, dahil Australian passport yung pinakita Kanina, nung kausap ko yung opisyales, sabi ko, brother, parang may mali talaga. May sistema. Kasi kung hindi ganun ang intensyon, dapat tinulungan sa taas. Pero hindi inasikaso sa taas, kaya maghahanap ng makakausap, Oh, magkakaroon ng pera, transaksyon. transaction. Eh ngayon niya nabanggit, sinabihan pala talaga siya sa taas na doon na lang sa baba. Baba na lang daw. So ibig sabihin may kontsabahan ano? Pero tinuro pa nga Pananiwala ka? tinuro pa nga po yung elevator, mag-elevator na lang kayo. Oh. Ano, Tama no? May kontsabahan. Pero ako naniniwala na kaloob ng Diyos na magkausap tayo. Alam mo bakit? Kung hindi mapuputol yung ganong sistema. Oo nga po. O katulad ngayon, ilalabas natin ito sa social media, sa Facebook, sa YouTube. Malalaman ng ating mga kababayan. So, pag may bibiktimahin ng kapareho nito, magsusumbong sa atin, Brother Matt. Sa inyo na po. Pag nagsumbong sa atin, napakasipag naman ni General Torre. Pagtawag mo, a-action agad yon, papadala ng tao, entrapment. Ah. Kaya kahit medyo naabala ka, Ay, walang problema sa akin. pasalamat tayo sa Diyos kasi nangyari ito. Okay? Oh, tama. Parang kaloob nga ng Diyos. Kaloob ng Diyos, no? Para matigil lang. ng Parang kalukuhan. ako, hindi naman tayo judgmental at hindi tayo mapanghusga sa kapwa. Naniniwala ako, matagal na itong problema. Na ganito na nga ang kalagayan, peperahan pa, ano? Oh. Tama. So, paano? Salamat. Maraming salamat po, sir. Ingat po kayo. Opo, salamat. At tatawagan namin kayo. Opo.